Bessie! 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 Pumunta agad ako dito nung nabalitaan kayo kay Mama Rosing. Diyos ko, Bessie, ang dami naman problema. Pag-gastos ba kayo dito? Wala, Bessie. Kahit si nanay, wala nga siyang natabi. May mga gamot pa kami kailangan bilhin na wala naman dito sa ospital. Kaya sa totoo lang, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Oh, Bessie, oh. Oh, Para saan to? ang gastos niyo. Teka. Bessie, nalalaki naman itong... Kunin mo na. Kailangan niyo yan. Sige na, panggastos. Sabi ko nga before, that's what friends are before and for. Apat ba yun? Mas nalilito na. Ano nalilito na ako dahil problema. Sipin mo na lang utang kasi yan. May utang pa nga ako, sir. Ginamit ko sa pang-debut, di ko pa nababayaran to. Hindi ko na lang kasama nito. Sorry talaga. Naisipin yung bayad-bayad. Isipin mo yung pagaling ni Mama Rosing. Kaya yun. Salamat talaga, Bessie. Sobrang laking tulong nito. Makakabili ako ngayon. Kahit konting gamot, salamat talaga. Wala eh. Bili ako ngayon, salamat. Sige, tara, samahan kita. Tara na. Kalma ka na. Bessie, salamat talaga. Oo. Ewan ko ba ba't kinaibigan kita? Mahal mo maging friendly. Pero seryoso, napakabigat ng problema dinadala nyo ngayon. Saan kayo kukuha ng pambayad? Hindi ko nga alam eh. Dahil mga gamot, tapos meron pang operasyon si tatay, kaya... Operasyon. Bessie, tatapatin na kita. Hindi ito madadala sa simpleng racket o diskarte lang. Para mabubuhay pambayad sa ospital natin. Alam ko. Pero, wala, Bessie. Kailangan kong gawin ng lahat. Kailangan kong gawin ng lahat. Kailangan gumaling si tatay. Bessie, tara dito. Usap tayo. Kasi, alam mo, palagi mo nalang problema yung pera. Lagi ka nalang walang pera. Pero kung desperado ka na, wala na akong ibang mga payo sa'yo, kundi try mo kayang pasukin yung trabaho meron ako. Bessie naman. Yung trabaho. Eh, yung naman sure ko, wala naman magkakaintong sa akin dun. Sa susunod, wala naman ako alam sa mga ganun. Aba, tsaka nagkakamali. Pag-aagawan ka doon. Tsaka mabilis ang pera sa'yo doon. Pero alam mo na, kailangan mong ibenta yung sarili mo para to. Kaya mo ba? Kasalanan ko to eh. Sorry, tay. Sige na, tay. Ayoko na dyan. Sige na. Tay. Dami-dami pa natin pagkasamaan. Sige na, tay.
Sige na, ay, mamamahod ka na dyan. Dumating na po ang resulta ng MRI ni Mister. And sadly, meron po siyang traumatic brain injury. Meron din po kami nakitang blood clot. Kailangan po maopera ng asawa ninyo. Sige ho, Doc. Gawin niyo lahat para maging mabuti ang lagay ng asawa ko. Tatapatin ko na po kayo. May kamahalan pong operasyon nito. Doc, sige lang ho, gawin niyo lang ho yung makakaya ninyo. Kami po gagawa na lang ho namin ng paraan. Basta kayo po, siguraduhin niyo na lang po naligtas yung tatay ko. Sige po. Excuse me. Paging Dr. Fernandez, please proceed to the ER. Paging Dr. Fernandez, please proceed to the ER. Banda yung box. I see you. I see you raw eh. Toto. Alinita. Alinita! Oh, opo. Alinita! Milo. Kumusta ho? Kumusta ho si Mang Marsing? Critical pa rin ang lagay niya eh. Ano ba talaga nangyari? Bakit ba siya nasagasaan? Alinita. Problemado po si Mang Marsing. Doon po sa utang nyo. Nag-aalala po siya na baka po mailit yung bahay nyo. Kaya ayun, ito yung naisip niya na paraan. Magbabangga sa kotse. Para makatanggap ng danyos. Ayos na nga ho sana, kaya lang, sinagasaan siya ng isang kotse. Ang tuloy ng takbo. Kung sakali ho ba, mamumukhaan niya yung nag-hit and run sa kanya? Oo, mukhang. Puro kabataan niya yung sakay ng kotse. Oo. Tsaka natatandaan namin sa sasakyan na nakabangga kay Mang Marsing. Di ba, Marlon? Oo, natandaan namin. Nay, kailangan malaman natin kung sino gumawa nito. Kailangan managot sila sa ginawa nila kay tatay. Kaso haba-haba ng proseso ng anak. Mag-iimbestiga sila. Tapos pag nahuli nila yung salarin, tatalo-talo pa sa korte. Paano kung nalaman nila na modus pala yun ng tatay mo? Papadigat pa kaya tayo ng korte? Nay, huwag naman natin sukuan si tatay ngayon, no? Parang laban lang tayo, ha? Hindi naman ako nawawalan ng pag-asa. Ang sa akin lang, ang prioridad ko lang ngayon magamot ang tatay mo. Alam ko, Nay. Kaya huwag ka mag-alala. Ako, gagawa ko ng paraan. Gagawin ko lahat. Pipila ako para makakuha ng ayuda. Sa kahit anong charity office gagawin ko. Hindi naman sa nawawalan ako ng pag-asa, anak eh. Iniisip ko lang, malalagpasan ba natin ang lahat ng ito? Patong-patong na ang problema natin. Ang utang natin kay Rhoda, ang bahay natin, ano na gagawin natin? Nay.
kampi ko eh. Tino, nabalitaan mo na ba? Nagulpihan ko yung tanggol mo ah. Ano? Nagulpi? Saan? Sa simbahan! Ompong, kayo na muna bala dito ah. Sige, Santino, mag-iingat ka ah. Ano naman yung pinasok ni Tanggol? Ano ka ba naman, Tart? Pasaway naman kasi ikaw eh. Ano akala mo? Ha? Bata ka pa para magpabundol-bundol ng ganyan? Marupok na ang mga buto natin, oy! Nakakainis ka. Tart, lumaban ka, ha? Huwag mo kami susukuan, ha? Ginagawa namin ng lahat ng mga anak mo para sa'yo. Abang lang kami sa pagising mo, ha? Lumaban ka, Tart. Lumaban ka. Yung lugar na ayaw ko nang balikan, doon na ako muntik mamatay. Mawakasan ng buhay. Bossing, Oo. sigurado ka bang kabisado mo itong lugar na to? Oo, Severino. Dito ako nakipaghablan sa mga pulis para makatakas at mabuhay. Bossing, madaming siga dito. Baka mapalaban tayo. Marami ako napatay dito. Severino.
pinagdaanan ko dito. Yun ang bahay na pinasok ko para makapagtago. Diyan ko rin nakita ang babaeng pinag-iwanan ko ng lahi ko. Severino. Yes, boss. Tignan mo kung nandyan ang anak ko. Ale, pwede ko magtanong? Pwede naman po. Naalala niyo noon, may nang-hold up ng bangko tapos dito tumakbo. Nandito ba yung babaeng nagahasa? Ah, si Tess! Bakit po? Nandyan ba ho siya? Matagal na po wala sila dito. Pagkatapos po nung nangyaring yun, umuwi na po sila ng Bicol. Ganun ba? Hindi nga po nila kinayang kahiyan ang nangyari sa kanila eh. Talaga? Wala silang balak bumalik? Ako, malabo na po mangyari yun. Eh, yung bata, nasaan na yung bata? Hindi ko po alam. Basta pagkatapos po nang nangyaring yun, umalis na rin po sila. Ganun ba? Maraming salamat. Salamat po. Boss Ramon, Tess daw ang pangalan ng babaeng nag-ahasa mo. At wala na sila. Tumira na raw sa Bicol. Mukhang tama ang sinasabi ni Olga. Sino ka?
Hello, Pakito. Madam, nailis ko na ho sila si Ramon. Sigurado ako hindi nila hanapin dito ang anak niya. Good. Sige, bumalik ka na dito. Paris, mag-focus, Marigo. Mang Rigor, di ka na namin nakikitang nag-uniforme ah. Totoo po bang natanggal ka na sa serbisyo? Hindi, nasuspende lang. Dahil doon sa napatay kong muswate na kriminal. Sama naman nun. Imbis na parangalang ka pa eh, suspension pa ang inaabot mo. Hindi ako naniniwala na di ko na makikita ang anak ko. Malakas ang kutob ko. Nandito pa rin siya sa lugar na ito. Siya nga pala, nakikita niyo bang dumadaan dito sa Tanggol? Ay, naku, hindi po, Mang Rigor. Mula nung pinag-aanap siya nila kapitan tsaka ng mga polis, hindi na namin nakikita si Tanggol dito tsaka mga barkada niya. Alam mo naman yung anak mo, kasagulero. Alam mo kung ano naman mga ginagawa sa mga tao dito. Alam mo, Mang Rigor, dapat dyan sa anak mo kinakastigo eh, para magtanda. Tama. Huwag kayong mag-alala. Kapag nakita ko yon, ako mismo magpapakulong doon. Para magtanda. Apat lang. Apat. Sige, Mang Rigor, shot ka muna. saka na. Kapag nakabalik na. Uy, tarantado to. Tapang. Tarantado to! Boss, patulang ko. Yaman na si Verino. Aksaya ka lang ng panahon. Huwag ka nakakotse ka! Ano? Sino mang nangangailangan saan mang galing tutulungan, tawagin lamang ang ating tagapagtanggol. Laban sa mga ganit at sinungaling umanda pagkat nandito na ang ating tagapagtanggol. Sino mang nangangailangan saan mang galing tutulungan, tawagin